Magandang araw po mga magulang at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay minsan pang nag-aanyay sa lahat na tayo po ay patuloy na makipag-aralan sa ating mga ginagawang pagtalakay at pagsasaliksik ng mga salita ng Diyos sa Biblia o mga banal na kasulatan, at magpasalamat din tayo sa Panginoon sa kanyang mga pagliligtas sa atin, hindi lamang sa mga unos o mga bagyo, kundi maging sa nagpapatuloy na pandemya dito sa ating bayan at maging sa ibang mga lugar. Lagi po tayong tumawag at manalangin sa Diyos upang patuloy din na tayo po ay iligtas at ilayo sa lahat ng mga kapahamakan na iba't iba po ang mga nagiging sanhi o kadahilanan. At sana po ang ating pag-aaral ay maibahagi rin natin sa ating mga mahal sa buhay upang lahat tayo ay makinabang sa mga biyayang espiritual. Sa oras na ito, ang ating pong teksto ay ang nasa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang kapitulo ay 1 at ang talata ay 25. Akin pong babasahin. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Dito po ay si Apostol Pablo ang nangusap. Ano po ang kanyang pahayag? Dito ang wika ay ginawa akong ministro ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin upang maipahayag ang salita ng Diyos. Ano po ang paliwanag na isinakay ng Iglesia ni Cristo 1914 dito sa talata na ating binasa? Basahin po natin dito sa pasugo ng Iglesia ni Cristo sa makatwid bagay sa kanyang centennial issue ng pasugo sa pahina 34, atin pong pakinggan. In this church, the Lord God has placed an administration with the executive minister at the helm. Iliwat po natin sa Pilipino. Sa iglesyang ito o sa Iglesia ni Cristo 1914, ang Panginoong Diyos ay naglagay ng pamamahala na may ministrong tagapagpaganap na umuugit. Mayroong executive minister na siya po ang nasusunod o may control. Ano pa ang description dito sa pasugo sa sinasabi nito na pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia ni Cristo? Tuloy po natin ang pagbasa. Same page. The church administration is thus very unlike any administration of any organization here on earth, for this is according to God's administration to make God's message fully known. Colossians 1:25. Kaya ito po ang teksto natin, Kolosas.
1:25. Iliwat muna natin sa Pilipino yung binasa nating huli. Ang pamamahalang ito sa Iglesia ni Cristo ay naiiba sa pamamahala ng mga organisasyon na narito sa lupa, sapagkat ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo ay naaayon sa pamamahala ng Diyos upang ang mensahe ng Diyos ay lubos na maipahayag. Ano po ang sitas na ginamit? Kolosas 1:25. Medyo mahaba po ang mga paliwanag na isinakay ng INC doon sa Kolosas. Una po, pakitandaan natin, naglagay daw ng pamamahala ang Diyos sa Iglesia ni Cristo na pamamahalang may executive minister. Pagkatapos, i-describe ang pamamahalang ito sa Iglesia ni Cristo ay naiiba o kaiba sa anumang pamamahala ng mga organisasyon sa lupa, sapagkat ang pamamahala sa INC ay naaayon sa pamamahala ng Diyos upang lubos na maipahayag ang kanyang mensahe o mga salita. Yun po ang sabi ng INC. Iba ang pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia ni Cristo, sapagkat ito ang wikay ayon o kumporme sa pamamahala ng Diyos. Yun namang sa executive minister na nakakawing sa pamamahala raw na inilagay ng Diyos sa INC. Ano naman ang dagdag na paliwanag? Basahin po natin dito rin, pahina 34. So, the man whom God has appointed to serve as executive minister of the church receive his authority from the Almighty. Yun ang wika na lalaki na inilagay ng Diyos bilang executive minister o ministrong tagapagpaganap sa Iglesia ni Cristo ay tumanggap ang wika ng kanyang authority mula sa Diyos o sa makapangyarihan sa lahat. Medyo mahaba po ang mga kinata ng INC na isinakay dito sa Kolosas 1:25. Pero ang pinakabuod nito, naglagay daw ang Diyos ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Kaiba raw ito sa mga pamamahala ng mga organisasyon sa balat ng lupa, sapagkat ito raw ay pamamahalang kumporme o naaayon sa pamamahala ng Diyos. At ito ang wikang pamamahalang ito na may nakakawing o nakasama o may kasamang executive minister. Ito ang wika ay ang kapangyarihan o authority ng executive minister ay nanggaling ang wika sa Diyos. Meron po bang katotohanan ang mga paliwanag ng INC kung isasangguni natin sa Biblia bukod sa Kolosas? Kasi pansinin muna natin yung pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia ni Cristo na may executive minister.
Doon sa Colosas 1:25, wala po niyan. Tinatha lamang nila yung pamamahala na mayroong kakawing na executive minister bilang umuugit o kumokontrol, hindi lamang sa pamamahala, kundi maging sa Iglesia ni Cristo. Wala po yan sa Colosas 1:25, wala rin po yan sa ibang talata ng Biblia. O katunayan, basahin natin. Ginagamit din nila itong unang Korinto 12:28. Pakinggan po lamang natin, babasahin ko, at abangan po ninyo kung merong nakalagay na pamamahala na may executive minister. Pero wala po, pinagpapauna ko na sa inyo. Unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Meron daw inilagay ang Diyos sa iglesia. Naglagay ang wika ng mga apostol, mga propeta, mga guro, mga himala, pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, iba't ibang mga wika. Nasaan dito yung pamamahala na mayroong executive minister? Wala po. Wala po yung sabi na sa pasugo na pamamahala na inilagay ng Diyos sa Iglesia ni Cristo na may executive minister. Kathalang nila yun, imbento lang nila yun, creation lang ng INC, yung sinasabing pamamahala na inilagay sa Iglesia ni Cristo na may executive minister. Yun ang sabi sa pasugo. Church administration with the executive minister. Nasa Biblia po ba yan? Wala po. Kung wala sa Biblia, kathalang yan ng INC. Sila lamang ang nag-create niyang church administration with executive minister. Ngayon, yung sabi pa na yun daw executive minister na inilagay dun sa tungkulin na yun ay ang authority daw ay galing sa Diyos. Totoo po ba yun? Hindi po. Wala rin po yun sa Colosas 1:25. Bakit po? Di balikan natin muna yung Colosas. Meron ba roon na executive minister na ang authority ay galing sa Diyos? Basahin po natin uli. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Malinaw po yung Colosas 1:25. May binanggit na ministro pero hindi executive minister. Sino yung ministrong binanggit dito? Si Apostol Pablo. Si Pablo ay ginawang ministro ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa kanya o kay Pablo. Sapagkat ang sabi niya, ibinigay sa akin. Ibinigay kay Pablo, hindi kay Eduardo, mga magulang at mga kaibigan. Kaya yung sinasabi na yung executive minister ay may authority galing sa Diyos, wala po sa Colosas yun. Dito, ang binigyan ng authority ay yung ministrong si Pablo. Pero hindi nagpakilala si Pablo na executive minister. Mga magulang at mga kaibigan. Bakit po? Sa Colosas 1:1,
ang pakilala ni Pablo, si Pablo na apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Yung pagkaministro at pagka-apostol ni Pablo, galing po yun sa Diyos, mga magulang at mga kaibigan. Ngunit, hindi po siya nagpatawag o nagbigay ng designation na executive minister. Wala po nun sa Colosas. Gawa-gawa lang nga ng INC yun eh. Lalo na yung sabi na ang authority ng executive minister ay galing sa Almighty o sa makapangyarihan sa lahat. Hindi po totoo yan sa Biblia. O ano pang katunayan, balikan natin yung circular ng Iglesia ni Cristo nung nabubuhay pa si Ginoong Felix Manalo na sabi nila ay unang executive minister. Anong petsa po ang circular na ito? June 29, 1942. Ano po ang nilalaman ng circular na pinalabas ni Ginoong Felix Manalo? Ito po ay tungkol sa kahalili niya bilang tagapamahala ng INC. Sa Makatwid baga ay isang nagngangalang Prudencio Vasquez. Anong sabi po sa circular? Ito ang gusto ng Hapon, tayo'y sumunod. June 29, 1942, circular ni Ginoong Felix Manalo. Yung tagapamahala ng INC, kumuha raw ng authority sa Diyos, sabi sa Pasugo, page 34. Totoo ba yun? Hindi po totoo yun. Ang authority ng tagapamahala ng INC galing sa tao. Kahit nga sa Hapon eh. Eto, bakit Hapon? Nung 1942 sakop tayo ng mga Hapon eh. Anong sabi sa circular? Ito ang gusto ng Hapon. Ito ang kalooban ng Hapon. Ito ang pasya ng mga sakang, yung mga Hapones. Tayo ay sumunod. Sumunod daw sa mga Hapon na ang inilagay na tagapamahala ay si Prudencio Vasquez. Pinababa muna si Felix Manalo. Kaya yung sabi sa Pasugo na ang humalili daw kay Felix Manalo ay si Eranio, hindi po masyadong accurate yun eh. Sapagat ang lumalabas na pangalawang tagapamahala nila si Prudencio Vasquez. Noong 1942, teenager pa lang si Eranio Manalo eh. Yung opisyal na siya po ay naging kahalili 1963 yun eh. April nung mamatay si Felix Manalo. 38 years old na nun si Eranio. Kaya ang ating pong sinasabi rito, hindi totoo yung authority daw nung executive minister galing sa Diyos. Galing sa Hapon. Nung June 29, 1942, ilang taon yan. Natural, habang sakop tayo ng mga Hapon, nung wala pang liberation, si Prudencio Vasquez ang tagapamahala ng INC. Saan galing ang authority ni Vasquez? Sa mga sakang, sa mga Hapones, sa Hapon. Bisitahin ninyo yung circular na ito, Hunyo 29, 1942. Total, may library naman ng INC. Tsak, nandun yan sa library ng INC. Yung circular, na yung executive minister o tagapamahala, ang karapatan o kapangyarihan galing sa tao, sa Hapon, mga magulang at mga kaibigan. Kaya, sana po ay naging maliwanag sa atin ang ating mga pagtalakay
na yung sinasabing inilagay ng Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo ang pamamahala na may executive minister. Kinatha lamang yan ng INC. Inimbento na isinasakay sa Kolosas 1:25. Maniniwala ba kayo dyan, mga magulang at mga kaibigan? Imbento lang nila yan. Ngayon, baka sabihin, kung hindi inilagay ng Diyos ang pamamahala sa Iglesia ni Cristo, bakit sunod-sunod ang tagumpay, ang parada ng tagumpay? Ang sagot po dyan ni Brother Ren, meron siyang video dun sa awit 86 nakadetalye dun yung kanyang pag-counter sa sinasabing tagumpay o mga tagumpay o parada ng tagumpay ng Iglesia ni Cristo. Doon po sa video ni Brother Ren, Psalm 86:10. Malinaw po doon ang pagkontra natin doon sa sinasabing parada ng tagumpay ng INC. Nakaloob daw o yun daw ay sapagkat tinulungan sila ng Diyos. Maaari niyo namang pakinggan yun para isa-isa po ay ating makita talaga kung ano ang matwid, kung ano ang katotohanan, mga magulang at mga kaibigan. Hanggang dito po muna, sana po ay makatulong ang ating ginawang pagtalakay sa inyong pagsasaliksik. Salamat po sa inyong pagsubaybay.